Good morning po mga Lodi natin dyan, kumusta po? Support to this video mga idol, tara samahan niyo ako na mag-react at panoorin na isang video courtesy by Miss Ribi. 21K na po siya mga idol, kaya please supportahan po natin. Dito sa kanyang video mga idol, Elizabeth Oropesa, binatiko si Carlos Yulo ang ating Olympic gold medalist sa Paris mga idol, na alam naman natin na itong si Carlos Yulo at ang kanyang pamilya medyo may problema. At hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita itong si Carlos Yulo. Grabe, ang daming pera to si Carlos Yulo mga idol. Pero tara, panoorin natin kung anong sinasabi ni Elizabeth Oropesa mga idol. Let's go. Guys, don't forget to like and subscribe kay Miss Ribi mga idol ha. No apologies, I would like to talk about Carlos Yulo. I'm terribly sorry, but I cannot help it anymore. You know, masyado nang matindi ang tabas ng dila ng batang ito. Hindi ko nakinaya. Kagaya ng sinabi ko, nauna, ngayon lang po ako magsasalita tungkol dito. Hindi po ako sang-ayon. The way he's treating his mother is horrible. Wala po akong pakialam dun sa girlfriend niya, kung sino man yun, ano. Siya bilang anak, hindi dapat nagtatrato ng magulang ng ganyan. Kahit anong sabihin, tama, mali po yun. Yung pagtulong sa magulang ay hindi responsibilidad. Ito po ay galing sa puso ng taong marunong magmahal sa kapwa, kay nanay mo o hindi, pero lalo na kung nanay mo. Exactly. Kung mabuti kang tao, hindi ka magsasalita ng kung ano-ano dun sa babaeng pinanggalingan mo kaya ka nabuhay. Tama. Grabe. Napakasalimuot po ng istorya ko, sasabihin ko sa inyo lahat kung paano ang proseso ng pagiging ina at pagiging anak. Hindi po kasalanan ng ina o ng anak na maging anak sila. Sila ang namili ng magulang nila, actually. Don't forget, it's the mother who's here on earth first, bago yung anak. Tayo po, bago pinanganak, nag-uusap yan kung papayag na siya ay maging ina at kung papayag siya na maging anak. Ako, kung ako man po yung kaluluwa. Alam mo, mahaba pong ano yan istorya, kaya hindi ko na... I would rather talk about something scientific, something that has been proven and that you can check. Are you familiar with fetal microchimerism? Fetal microchimerism means yung po ang DNA ng ina ay nandun po sa katawan at dugo ng anak. Habang buhay ang anak, dala-dala niya yung cells na galing sa ina. At tuwing may nangyayari sa buhay ng anak, lalo na may kinalaman sa physical manifestation ng sakit, ang nagre-repair po ay yung cells ng ina, yung DNA ng ina, hindi ng ama. Maniwala kayo sa hindi. You know, you should try to Google it. Iho, Kaloy, marami kang hindi alam. Alam mo, parang masyadong matigas na ang puso mo. Sino ba nagturo sa inyan? Hindi ka naman siguro tinuruan ng nanay mo ng ganyan. Kahit ano pang kasalanan ng nanay mo pa rin yan. Kahit gano'ng kasama ang ina mo pa rin yan. Tatandaan ninyo yan. You're supposed to learn from each other. It's too bad kung nagkaroon ng kasalanan ng nanay mo sa'yo. So what? Kailangan mo rin bang maging bad? Di learn from it. Tama. Help her learn from it also. Hindi yung ganyan. Hihiyain mo yung mother mo. Tatawagin mong magnanakaw. Tandaan mo, your cells galing sa ina mo hanggang mamatay ka. Kahit patay na ang ina mo, yan ang tutulong sa health mo. Yan ang reason kung bakit ang galing mong athlete. Tanga. Nasasaktan ako pagka may batang nagsasalita ng ganyan. Okay, hanapin ninyo to ha. Fetal microchimerism. Fetal, F-E-T-A-L. Micro, M-I-C-R-O.
Chime, C-H-I-R-I-RISM, R-I-S-M. Scientific po yan. It has been proven. It goes vice versa. Huwag mong kalilimutan kung gaano kahalaga ang iyong ina. Maski pa masama ang ina mo, kahit pa bugaw ang ina mo pa rin yan. Huwag mong sasabihin hindi mo kasalanan na pinanganak ka. Tama, pareho lang walang kasalanan. Pero kailangan... Masakit para sa akin yung ganyan kasi... Tumanaw ka ng pagmamahal sa ina. Ang buhay niya. Sa parents mo. Yung isang paa ay nasa hukay na. Kung ayaw sa'yo ng nanay mo, sabi nga ng nanay ko, pagka nakagalit sa akin, ang buti pa sinakal na kita nung maliit ka pa. Salita lang po yun. Pero, totoo. ang ibig sabihin nun, ilinuwal ka niya. At hindi pwedeng sabihin pinabayaan ka. Tama. Kaya ka nga naging athlete. Kaya nga ang lusog mo. Kaya nga ganyan ang itsura mo. Kung may puso kang tao, kung may kasalanan man ang nanay mo, patawarin mo. Huwag mong binabasto sa social media. Huwag. Babalik at babalik yan sa'yo. Mag-uumpisa na. At saka yung sinasabi yung tungkol sa pagdadala ng babae sa bahay ng tinitiran mo na nandun ng mga magulang mo. Obligasyon mo na sabihan yung dadalin mo, kung seryoso ka, dadalin mo at papakilala sa nanay mo, naturuan na wag namang na magdamit ng maayos. Ang unang dapat magpakita dun sa girlfriend ng paggalang sa ina ay ikaw. Hindi niya igagalang nanay mo kung hindi mo igagalang ang nanay mo. Ngayon, gold medalist ka pa naman. Ibig sabihin, wow, macho ka, galing mo. Pero talong-talo ka ng syota mo. Kayang-kaya kang ma-influence. Tama! Proud na proud ako na manalo ka. Believe you me. So proud. Yes, pero of course. Lumabas yung issue ninyo mag-ina, tapos salita ka na salita. Yung una pa lang lumabas kayong ng girlfriend mo na nag-video kayo at nando kayo sa kama na naka-panjama lang, panjama top yung girlfriend mo. Na-shock na ako eh. Sabi ko, ay, itong gold medalist na ito, bakit naman ganun? Yung girlfriend, di man lang pinapagbihis ng maayos. It's on you. Your girlfriend, what has she got to lose? You, a lot. Yung ba napansin? Daming galit sa'yo. Basta, kahit gaano kasama ang ina, kahit gaano kalaki ang kasalanan, grabe, no? ina mo pa rin yun. Tama. Kung ayaw mo sa kanya, lumayo ka na lang. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano na pangit kasi babalik yan sa'yo. Yun lang. Hindi ako magsasabi ng pasensya na kasi galing yan sa dibdib ko at sa pag-iisip. Alam mo, basta balikan niyo lang po yung sinabi ko. Fetal microchimerism. Hanapin niyo yun. Para medyo updated ng konti. Hindi masyadong mayabang bata na akala mo eh wala silang utang sa kanilang ina. Hindi ko sinasabing utang yon, pero ginawa ng Diyos yon na ang DNA ng nanay mo dala-dala mo, yung cells ng nanay mo dala-dala mo kahit patay na siya habang buhay ka para matulungan ka. Yes po, totoo yun. Congratulations sa gold medal mo. Pinati kita nung una. Pinabati pa rin kita hanggang ngayon. Sana, huli mo na yan. So yun po mga idol, no? Nakita natin at narinig natin ang komento o birada ni Elizabeth Oropeza bilang isang mother. No? Mother Earth. Ako sa totoo mga idol, ang mama ko, talaga namang, siyempre Kastila yun eh. Hindi ko na lang i-specify. Pero, malupit. Pero, ganun pa man, binalik ko yung pagmamahal ko. Kahit, kasi nanay mo yun eh. Nagawa nila, minsan, na masaktan ka,
Dahil to, alam mo, yung inano ka lang, disiplina. No? Pero dito po kay Elizabeth Oropesa na talaga namang sinabi niya, kahit ano pa ang kasalanan ng nanay mo, mamahalin mo. No? Totoo. Mamahalin mo. Habang buhay yan. Yung sinasabing hindi responsibilidad, hindi responsibilidad yun. Kundi pagmamahal mo sa iyong mga magulang, sa iyong pamilya. Ika nga, bago ka tumulong sa ibang tao, tulungan mo muna ang iyong pamilya. Di ba? Kasi, ganyan sinasabi natin, kung gusto mong tulungan ang ibang tao, pamilya mo, tulungan muna ang sarili mo. Ngayon, okay na, ang dami ng pera si Yulo, si Carlos, daming sasakyan, dapat sana, kahit galit ka sa nanay mo, tulungan mo pa rin yung pamilya mo. No? Naano ko dun sa pagmumotor ng tatay niya, kasi para sa akin, may sasakyan naman si Carlos, bigay niya. Tay, paggamit sa mga kapatid ko para hindi delikado ang motor eh. Oo. Kundi bisitahin niya. Kasi kung makita lang si Carlos Yulo na umuwi, kahit privately, panigurado mga idol, hindi na yan sila mag-live, hindi na rin yan sila mag-ano. Kasi nga, binisita eh, yung presensya ni Carlos Yulo bilang isang anak. Kasi nanay yun eh. Siyempre, of course, magagalit talaga yung nanay talaga. Magdalang may babaeng pumunta doon. Nanay mo yun eh. Lalo-lalo kung minor de edad. Eh, paano na ng pangarap at makabuntis ka? So, nanay yan, talagang magtatalak yan kung magtatalak. Pero, siyempre, ang ibabato mo rin, yung pagmamahal. O, tama na yan ay. Nakuha na natin yung gold medalist na eh. Kasi, nangungulila yung nanay eh. Siyempre, kung ano man ang sinasabi ng nanay, hindi ka tinanggap o hindi ka balikan mo yung pagmamahal. Yung sinasabi nila na pera lang ang hangad ng pamilya, of course, kung ako, may pera ka eh. Siyempre, hindi lang pera kundi ikaw din. Ipakita ka. Of course, may pera ka, bibigyan mo rin yung pamilya mo. Total, kasi si Carlos Yulo sa totoo mga idol, single pa eh, hindi naman siya may asawa eh. Dapat ang makikinabang dyan, yung pamilya. Yung iba nagsasabi, bakit nangingialam ka? Isa ako sa taxpayer ng Pilipinas. Yung binigay ni Carlos Yulo sa gobyerno ay mayroong ambag ako. Mayroong ambag ang mga tao. Kaya, napansin nyo mga idol, ang daming galit kay Carlos Yulo talaga. Natutuwa ako sa kanya dahil siya po ay naging gold medalist talaga. No? Naka-proud talaga ako. Sabi ko nga, wala akong masabi kundi amazing itong si Carlos. Kaya, Carlos Yulo, panindigan mo ang pagiging kampiyon mo. No? Puntahan mo yung nanay mo. Kasi isa ka sa mga public figure na hinangaan ng mga bata, hinangaan ng lahat. So, makita nila na ang galing pala nitong champion na to. I am a champion! Ako masusunod. No, hindi yung jowa mo, idol. Please lang, puntahan mo yung parents mo. Puntahan mo yung parents mo kasi ang pera ay mauubos. Pero ang pagmamahal ng parents ay hindi mauubos. So, may nagsasabi na kaya nga binibliss siya dahil magaling siyang bata, mabait siyang bata, pero gaya sinabi natin mga idol, ang mga komento ng ibang tao ay nakikita yon. So, para sa akin, tama ang lahat ng sinabi ni Elizabeth Oropesa na ang pagmamahal ng nanay sa anak habang buhay yan. Kaya suklian natin bigyan din natin ng susuklian din natin ang pagmamahal ng ating pamilya, lalong-lalo na ang ating nanay at tatay. So hanggang dito lang po mga idol. Maraming salamat. Please comment down below kung ano masasabi nyo sa ating video. God bless mga idol.